Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Sa sandaling ito, sa bundok sa labas ng bayan ng Xiaoy, ang mga puting ulap ay tamad na yamakap sa paanan ng bundok, na ginagawang malapangarap at maangin ang nakapaligid na tanawin. Si Yan Tianshan ay nakaramdam ng isang pagsirit ng init sa loob niya, humihingal ng malakas at balisa. Si Su Shitian ay hinihingal din, nananaghoy, masyadong mainit para sa akin. Pagkatapos ang tatlo sa kanila ay nagkagulo ng may pagpanik. Si Yan Tianshan, na hawak ang kanyang kwelyo gamit ang dalawang kamay, ay sumigaw, "Kapatid na Su, kapatid na Hi, ang isang tulad kong nasa realm divinity ay hindi kayang hawakan ang napakalakas na enerhiya na ito." Si Chang Zuan ay nakaramdam din ng hindi komportable, nagrereklamo, "Kami namang nasa void refined realm ay hindi rin makatiis nito." Ang panginginig na sensasyon sa loob ng kanilang mga katawan ay nag-iwan sa kanila na nahihilo. Si Chang Zuan ay humihingal ng malakas habang nagmumungkahi ng may pagkaapurahan, "Magtulungan tayo upang malutas ito, kung hindi, maaaring maging mapanganib." Si Su Shitian ay mabilis na sumang-ayon, "Tama yan, malapit na tayong magkaproblema." Nagsimula silang magkadikit ng kanilang mga kamay, ina-activate ang kanilang espiritual na sandata. Pagkatapos sina Chang Zuan, Su Shitian, at Yan Tianshan ay nagpalitan ng pagbigkas ng kambing, tigre, aso, matapos makaipon ng sapat na espiritual na enerhiya, sabay nilang pinagdikit ang kanilang mga kamay. Ang tatlo sa kanila ay nakatayo sa isang bilog, ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit ng sabay, ang espiritual na sandata ay naglabas ng liwanag, nagsasama-sama upang bumuo ng isang umiikot na enerhiya na parang isang ipo-ipo na bumabalot sa kanilang mga katawan. Ang enerhiya ay sumabog ng malakas sa isang iglap, bumaril ng diretso sa kalangitan. Isang gintong liwanag ang nagpapaliwanag sa isang malawak na mabundok na lugar na naglalaman ng hindi mabilang na sword shi at makinang na ningning. Makalipas ang ilang sandali, sa isang liblib na lambak, ang eksena ay mapayapa at presko na may malalagang berdeng puno na nagkakalat ng anino at isang batis na tahimik na umaagos. Si Yan Tianshan ay nakasandal sa isang bato, nakayuko ang kanyang ulo, nakapikit at nakabuka ang bibig upang huminga, na naglalabas ng pira-pirasong tunog ng "Salamat, salamat sa inyong dalawa." Inilabas niya ang kanyang dila na parang isang pagod na aso, ipinagpatuloy ang kanyang hindi natapos na mga salita, "Kung hindi dahil sa inyong dalawa na kumilos sa tamang oras, mahihirapan akong makatakas sa sakuna ngayong araw." Si Chang Zuan ay pumikit, naglabas ng buntong hininga ng kaginhawahan, "Sumabat, naghahanap din kami upang pakawalan ang rumaragasang tunay na chi sa loob ng aming mga katawan." Matapos ang isang panahon ng pakikibaka, si Su Shitian na may pawis na bumabagsak sa kanyang basang mukha ay tumingala sa bukas na kalangitan at huminga ng malalim, na nagsasabi na kahit na ang lugar ni Senior Ye ay puno ng mga dakilang pagkakataon at makapangyarihang mahika, nagtatago rin ito ng napakalaking panganib. Kasabay nito, ang dalawang tao ay nananatiling nakaupo at kumakain ng magkasama sa lugar ni Ye Changqing. Si Yan Bingxian ay nagtanong ng may pagkamausisa, "Ginoong Ye, gaano ka nakatagal sa maliit na bayang ito?" Si Ye Changqing, na kumakain, ay biglang tumigil, ang kanyang mukha ay dumilim na parang nabibigatan ng maraming hindi masasayang emosyon. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang mga chopstick sa mesa at mahinang sumagot, "Dapat ay higit sa 5 taon na." Si Yan Bingxian, na hindi napansin ang kalooban ni Ye Changqing, ay nagpatuloy sa pagtatanong, "Naisip mo na ba na pumunta sa ibang lugar upang makita kung ano ang hitsura nito?" Naantig ang kanyang nakatagong damdamin, si Ye Changqing ay hindi napigilan ang pagtaas ng kalungkutan at tumugon ng may malungkot na tono, "Palagi akong tumitingin sa labas ng mundo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon." Naalala ni Ye Changqing ang mga panahong nag-ipon siya ng lakas ng loob upang tuklasin ang labas, sa malalim at tiwangwang na kagubatan sa gabi, ang tunog ng hangin na umaangal at kumakaluskos, na sinamahan ng hindi mabilang na mga pares ng kumikinang na pulang mga mata ng halimaw na kumikislap sa likod ng mga puno. Si Ye Changqing ay nakadama ng kalungkutan, walang anumang mahiwagang kakayahan, at hindi sinasadyang ng inig sa lamig. Dahil dito, siya ay palaging pinahihirapan ng pag-iisip, dahil laging may mga demon beast sa labas ng bayan na gustong saktan ako. Sa sandaling yun, si Ye Changqing ay maaari lamang umurong, nanginginig na may hawak na parol sa kanyang kamay. Sa bawat pagkakataon na takot siyang lumingon sa paligid, ang mga pares ng mata na iyon ay naglalaho,
ngunit hindi alam ni Ye Changqing na ang nakakatakot na aura na pumapalibot sa kanya ay sa katunayan ay nagpapabigat sa mga demon beast, na nagpapanginig sa kanila sa takot. Nako, ang aura na ito, kahit isang demonyong tulad ko ay natatakot. Hindi ko dapat guluhin ang taong ito, isang Zoro, matapos magtago sa likod ng isang bato ng mahabang panahon, ay maingat na sumilip upang makita kung naroon pa si Ye Changqing, ngunit sa sandaling makita nito ang kanyang mukha, nang bahagya siyang lumingon, ito ay natulala, tinakpan ang kanyang mukha at sumigaw, demonyo, pagkatapos, na parang likas na ugali, ito ay tumakbo palayo, malakas na sumisigaw upang balaan ng iba, tumakas kayo agad. Sa pag-iisip ng nakakatakot na eksena sa kagubatan na iyon, si Ye Changqing ay hindi napigil ang maglabas ng mabigat na buntong hininga at sinabi, mahirap. Si Yan Bingxian ay biglang tumayo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at itinaas ng mataas at masiglang sumigaw. Naiintindihan ko, ang pag-unawa ng ikasyam na prinsesa ay ganito, ang ibig sabihin ni Ginoong Yi ay kung may malakas na bagay na gumalaw, maaari nitong ihulog ang mundo sa kaguluhan, siya ay nagmamalasakit sa mga tao, kaya naman hindi siya madaling umalis dito. Biglang, lumingon si Ye Changqing sa masayang mukha ni Yan Bingxian at nagtanong, binibining Yan, nakatagpo ka ba ng anumang panganib sa daan patungo rito? Naalala ni Yan Bingxian ang malalakas at maskuladong mga gwardya at maingat na sumagot, hindi, ako at ang aking lolo ay nagdala ng ilang mga gwardya sa pagkakataong ito. Ang mukha ni Ye Changqing ay lumiwanag, at hindi niya napigil ang bumulalas, ganoon pala, sa kanyang isipan, siya ay lihim na nasisiyahan, iniisip, wow, may mga gwardya para sa proteksyon, tila may pag-asa na umalis dito. Si Yan Bingxian ay inosenteng nagpaliwanag pa, bukod dito, ang bayan ng Xiaoy ay hindi kalayuan sa lungsod ng Qingxi, basta't makarating tayo sa lungsod ng Qingxi, maaari na nating direktang gamitin ang teleportation formation upang marating ang kabisera ng Yan. Narinig ni Ye Changqing ang isang kakaibang termino at agad na nagtanong, teleportation formation, ano ang teleportation? Itinaas ni Yan Bingxian ang ilang daliri upang maglarawan habang masiglang nagpapaliwanag, ito ay isang malaking pormasayon na nagpapaikli ng 1,000 milya na may kakayahang maghatid ng mga tao sa lahat ng lugar sa kaharian ng Dayan. Si Ye Changqing ay hindi napigilan ang kanyang pananabik at may nagniningning na mukha na nagpatuloy sa pagtatanong, kaya, may popular na interes ba sa mga pagpipinta at calligraphy sa imperial na kabisera? Si Yan Bingxian, na may malalaking kumikinang na mga mata, ay mahinahong tumugon, syempre. Naalala niya ang mga mararangyang mansyon at ang mga mahuhusay na babaeng dalubhasa sa iba't ibang larangan ng musika, chess, tula, at pagpipinta sa Dayan at nagpatuloy sa isang tono na puno ng pagmamalaki, ang imperial na kabisera ay may ilang mga mansyon kung saan tiyak na maraming mga higanteng pampanitikan, sila ay mahusay magbasa at may kaalaman, kaya natural na gusto rin nilang mangolekta ng mga pagpipinta at calligraphy. Si Ye Changqing ay sinuri si Yan Bingxian nang may mapanuring tingin at kinagat ang kanyang labi. Tahimik na tinatasa, ang pamilya ng Yan ay parang hindi dapat maliitin, at ang sitwasyon sa kabisera ng Dayan ay hindi masama, kung gusto nila ang mga pagpipinta at calligraphy, tiyak na magkakaroon ng lugar para sa akin doon. Nakita si Ye Changqing na hinahaplos ang kanyang baba sa malalim na pag-iisip, si Yan Bingxian ay nagtanong, Ginoong Yi, gusto mo bang pumunta sa imperial na kabisera? Sumulyap siya kay Ye Changqing na may nahihiyang paanyaya, bakit hindi ka sumama sa amin sa pagkakataong ito? Nang marinig ang paanyaya ni Yan Bingxian, si Ye Changqing ay hindi napigil ang makaramdam ng tuwa, iniisip sa kanyang sarili, hindi pa nga ako nagsasalita, at siya na ang nagbanggit, napakaswerte. Kahit na siya ay labis na nasisiyahan, si Ye Changqing ay nagpanggap pa ring nag-aatubili at nag-clear ng kanyang lalamunan, sinasabing, dahil si Binibining Yan ay mainit na nag-anyaya sa akin, ako ay magalang na susunod. Nang matanggap ang pagsang-ayon ni Ye Changqing, si Yan Bingxian ay parang gustong umiyak sa tuwa, ang kanyang mukha ay nagniningning habang siya ay bumulalas, talaga, napakaganda, kaya, kailan tayo aalis? Si Ye Changqing ay sabik na tungkol dito. At nang marinig ang tanong ni Yan Bingxian, gumawa siya ng agarang desisyon, sinasabing, sa tingin ko ay dapat tayong umalis bukas. Sa sandaling yun, ang boses ni Yan Tianshan ay kumulog, Senior Ye, bumalik na ako, si Ye Changqing ay nagtanong ng may pagkalito, bakit ikaw lamang ang bumalik, nasaan sina Chang Zuan at Su Shitian? Si Yan Tianshan ay nagatubiling sabihin ang tunay na sitwasyon dahil sa takot na mawala ng mukha,
Kaya siya ay nagbigay ng malabong sagot, sinabi nila na ang mga regalo ay dumating na, at ngayong araw ay hindi na nila aabalahin ang nakatatanda. Sa kaloob-looban sila ay nanginginig pa rin, iniisip sa kanilang sarili. Kahit na ang paglinang ng dalawang matandang iyon ay bumuti, sila ay nasugatan pa rin ang epekto ng laman ng itim na tigre at hindi ng ahas na bumalik. Biglang, si Yan Bingxian ay tumakbo palapit, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa habang inihayag, "Lolo, si Ginoong Yi ay gustong sumama sa amin sa imperial na kabisera sa loob ng ilang araw." Si Yan Tianshan, hindi makapaniwala sa kanyang mga tainga, ay napabulalas sa pagkabigla. "Ano? Seryoso ka ba?" Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa pananabik, at isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang maliwanag na puting mga ngipin. Napakaganda niyan. Pagkatapos, si Yan Tianshan ay magkadikit ang kanyang mga kamay sa paggalang at yumuko, sinasabing, "Ito ay isang karangalan para sa aming pamilya na bisitahin ni Senior Yi ang imperial na kabisera." Ang mga alalahanin na naipon sa paglipas ng mga taon ay biglang naalis, at si Ye Changqing ay sabik na lumingon upang tumakbo pabalik sa kanyang silid, hindi nakakalimutang lumingon nang may nagniningning ng ngiti at sabihin, "Sige, aalis tayo ng maaga bukas." Hindi nagtagal, dumating ang gabi, ang gas suklay na buwan ay nakabitin ng mataas, ang mga shooting star ay mabilis na tumawid sa kalangitan, at isang banayad na kadiliman ang bumabalot sa espasyo sa ibaba. Sa isang maliwanag na silid, si Yan Tianshan ay mahinaong naupo sa isang upuan, naglabas siya ng buntong hininga habang naghahalukay sa kanyang bulsa sa dibdib. Makalipas ang ilang sandali, isang token ang lumutang, naglalabas ng banayad na asul na liwanag. Makalipas ang ilang segundo, ito ay naging isang salamin, na nagpapakita ng imahe ni Yan Yung Yan na sabik na nagtatanong, "Matandang ninuno, ikaw ang kusang nakipag-ugnayan sa akin, mayroon na bang pagunlad?" Si Yan Tianshan ay hinimas ang kanyang pilak na balbas, humagalpak, at sumagot, "Hindi masama, bukas, si Senior Ye ay babalik sa imperial na kabisera kasama ko at ni Bingxian." Nang marinig ito, si Yan Yung Yan ay natulala at masayang bumulalas. "Ano, gusto ni Senior Ye na pumunta sa imperial na kabisera?" Si Yan Tianshan ay mabilis na tumango bilang kumpirmasyon at maingat na idinagdag, "Tama yan, may isa pang bagay. Gusto kong palitan mo ang lahat ng calligraphy sa mga tindahan ng pagpipinta, na doblehin ang kanilang laki sa magdamag." Si Yan Yung Yan, hindi lubos na nauunawaan ang intensyon ng matandang ninuno, ay nakatitig ng may dilat na mga mata sa pagkalito at nagtanong, bakit ganoon?" Si Yan Tianshan ay marahang nagpaliwanag, "Mahilig si Ginoong Ye sa calligraphy at pagpipinta. Dapat nating iparamdam kay Ginoong Ye na ang mga tao ng Dayan ay pareho rin." Ang ekspresyon ng matandang ninuno ay naging seryoso at mabangis, itinaas niya ang kanyang kamay sa kanyang leeg at umungal ng may pagbabanta, "Kung may anumang pagkaantala, huwag mong asahan na maupo ka pa sa trono." Si Yan Yung Yan ay tumingin sa masamang enerhiya na sumisirit sa likuran ni Yan Tianshan at pinagpawisan ng malamig, natatakot na sumagot, "Opo." Kasabay nito, sa silid ni Ye Changqing, siya ay sinusuri ang storage ring, bumubulong sa kanyang sarili, kaya, ito pala ang maalamat na artifact. Pagkatapos, inilagay ni Ye Changqing ito sa mesa, kinakamot ang kanyang ulo sa pagkalito. Sa teorya, dapat itong pag-aari ko na ngayon, ngunit wala akong nararamdamang espiritual na enerhiya. Paano ko gagamitin ang storage ring na ito? Matapos ang ilang sandali ng naguguluhang pagsisiyasat, biglang may naalala si Ye Changqing na pamamaraan, maaari kayang gaya ng itinatakda sa mga fantasy novels kung saan kailangan mong magpatak ng dugo upang makilala ang Panginoon. Itinaas niya ang kanyang hintuturo at naisip, "Narinig ko na ang pagpatak ng aking dugo sa storage ring ay magtatatag ng ilang uri ng koneksyon sa pagitan ko at nito." Sa pag-iisip nito, si Ye Changqing ay determinadong dinala ang kanyang daliri sa kanyang bibig at kinagat ng malakas. Ang dugo ay agad na bumulwak. Itinuro ni Ye Changqing ang kanyang daliri sa singsing at ang matingkad na pulang dugo ay tumulo pababa. Bamulong siya sa kanyang sarili, "Sapat na ba ito?" Habang sabik na naghihintay sa resulta, nang makita ang singsing na biglang naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag na parang kristal, si Ye Changqing ay namangha at nauutal na sinabi, Anong sitwasyon ito?" Ipinikit ni Ye Changqing ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili sa isang malawak na espasyo. Siya ay napabulalas ng may pagkamangha. Ito ang espasyo ng absorbing ring, biglang nagbago bilang isang ambisyosong CEO. Siya ay nagising sa isang 1,800 square meter na gintong bahay.
Sa sandaling ito, si Ye Changqing ay nakatayo sa gitna ng isang maliwanag na ilaw na mahiwagang bilog na napapaligiran ng maraming konstelasyon at sinaunang mga script, isang multo na banal na dragon ang bumabalot sa kanya. Naglalabas ng napakalawak na kapangyarihan, nalubog sa misteryo, itinaas ni Ye Changqing ang kanyang mga braso ng mataas, ikiling ang kanyang ulo pabalik, at tumawa ng malakas, sinasabing, ang pakiramdam na ito ay nakapagpapasigla. Lumipat ang eksena sa susunod na umaga kung saan sina Yan Tianshan at Yan Bingxian ay nakatayo sa maaraw na bakuran na naghihintay. Si Yan Tianshan ay hinimas ang kanyang balbas at tumawa ng malakas, sinasabing, ang mga tauhang inilagay sa daan ay lahat nasa posisyon na, sa pagkakataong ito, tiyak na dapat nating maiuwi si Senior Ye. Sa loob ng silid, si Ye Changqing ay nagsusuot ng kanyang manggas, sa isang iglap, siya ay nakasuot na ng kanyang bagong pormal na Amerikana. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magkabilang gilid ng kwelyo at bahagyang inayos ito. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na tinali ang buhok sa tuktok ng kanyang ulo gamit ang isang hair tie. Pagkatapos noon, sinenyasa ni Ye Changqing si Shengyan na umakyat. Marahang itinulak niya ang pinto. Lumabas siya ng silid at tumayo sa likuran ni Yan Tianshan, nagsasalita ng may pag-aalala, matagal na kayong naghihintay. Lumingon sina Yan Tianshan at Yan Bingxian at agad na nasulyapan ang pinong at gwapong iskolar. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na sorrow na nakaupo ng maganda. Nakamamanghang kagandahan, ang mga pisngi ni Yan Bingxian ay namula, hindi napigilan ang kanyang paghanga, bumulalas, wow, napakagwapo. Si Ye Changqing ay nakaramdam ng hiya, kinakamot ang kanyang ulo at sinabi, nagpalit ng bagong damit, binigyan ng sarili ng kaunting formalidad. Si Yan Tianshan ay hinimas ang kanyang pilak na balbas, nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, nagkomento, si Ginoong Ye ay likas na magalang at banayad, suot ang itim na damit na ito, kasing pambihira gaya ng dati. Si Yan Bingxian ay inilayo ang kanyang mukha upang itago ang kanyang namumulang pisngi sa lubos na paghanga, humahagikjak sa kanyang sarili, dapat kong mag-isip ng paraan upang mapanatili si Ginoong Ye sa imperial na kabisera, upang lagi akong makasama sa kanyang tabi sa buhay na ito. Si Yan Tianshan kasama si Yan Bingxian na naglalakad sa unahan at si Ye Changqing na sumusunod, hawak ang maliit na sorrow, ay lumabas ng pintuan, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ay si Black Emperor, tahimik na sumusunod kay Ye Changqing. Si Shengyan ay sumilip mula sa likuran ng braso ni Ye Changqing, dilat ang mga mata at naguguluhan, nagtatanong, hanggal na aso, gusto mo rin bang sumama sa Panginoon? Si Black Emperor ay seryosong sumagot, ang pamilyang yan sa imperial na kabisera ay maraming mayayabang na tao, kung sasama ako, maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang problema para sa Panginoon, tahimik kong poprotektahan kayong dalawa, sa daan, dapat din ninyong alagaan ng mabuti ang Panginoon. Natanggap ang mga ipinagkatiwala na salita ni Black Emperor, si Shengyan ay matalas na sumagot, huwag kang mag-alala. Di nagtagal, ang tatlo sa kanila ay nakasakay na sa mga lansangan ng bayan ng Xiaoy, kung saan ang paligid ay tahimik at walang tao. Si Ye Changqing ay lumingon upang tumingin sa paligid ng may pagkalito, tahimik na nagtatanong sa kanyang sarili, kakaiba, ito ay maliwanag na araw, ngunit bakit walang kahit anino ng mga taga-nayon na makikita sa sandaling ito? Sa isang madilim na sulok ng isang eskinita kung saan si Ye Changqing ay dumadaan, ang mga tao ng bayan ay nakatali, ang kanilang mga bibig ay nakasara, may isang taong may hawak na kutsilyo sa lalamunan ng isang biktima, tahimik na pinapatay sila, sa pagsunod sa banta na huwag magsalita, ang matandang babae, na ang bibig ay natatakpan, ay nanginginig sa takot, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang pawis ay nagbabasa sa kanyang damit. Ang mandirigma, na ang espada ay nakadikit sa leeg ng isang takot na taga-nayon, ay itinaas ang kanyang boses upang magbabala, sinumang maglakas loob na gambling ang marangal na presensya ni Ginoong Ye ay haharap sa matinding kahihinatnan. Nakita si Ye Changqing na tumitingin sa paligid, si Yan Tianshan ay lumingon upang magtanong, ano ang hinahanap ni Ginoong Ye? Si Ye Changqing ay napangiti ng awkward, wala yun, nararamdaman ko lamang na sa inyong dalawang kasama, ang karaniwang masiglang nayon ay tahimik ngayon. Si Yan Tianshan ay ngumisi ng may masamang ngiti, iniisip sa kanyang sarili, syempre, pagkatapos ng lahat, hindi ako isang masamang halimaw. Matapos ang ilang sandali ng paglalakad, ang tatlo sa kanila ay nakalabas na sa pangunahing pintuan ng bayan ng Xiaoy. Tumingala si Ye Changqing sa pintuan ng bayan, nakakaramdam ng pagka-nostalgia, at sinabi, 5 taon na,
At ito ang unang pagkakataon na umalis ako sa bayan ng Siaoy.